Ganda ng mga puno na dito. Tsaka ang dami ng mga dahon dito. Diba? Ang ganda ng tunog ng mga dahon sa daan. Oh. Woo! Mitas na pala eh. Tapos na pala. Ay, wala si Lola. Eh? Lumalaban yung kamatis namin, oh. Ha? Naglilinis dito. Mayara. Sit? Dahon? Oo. Snowblower. Lip blower. Ay, snowblower. Leaf blower. Nga. Snowblower, ano? May mga bunga pa kasi yung kamatis namin dito. Ayan, oh. Diba, lumalaban. Meron pa ilan-ilan. Maganda yung gantong klase pala na kamatis kahit na malamig. Tuloy-tuloy yung bunga. Galing ano? Hindi ngayon lumalaban pa eh. Yung may naglaglagan nga lang yung iba, oh. Pagka ano, pisatin, pitasin nyo. Ayun, oh, nasa likod. Masarap yan. Susunod sabi niya, binigyan niya yung kabila dyan. Sino kabila? Yung sa Ray. Ah, Pabuti nga, pinamigyan niya. oo nga. Tuloy-tuloy pa yung bulaklak eh. Meron pa bulaklak. Yan, tapos na yung chismisan nila. Ang aga-aga naki-chismis. Tapos tingnan nyo yung harvest namin, no? Diba? Ang ganda pa. Dami pa, oh. Tamang-tama yung ulam namin ngayong sinigang. So, kamatis. Dito muna ako sa parking. Waiting na ako sa aking pasahero. So kung mapapansin nyo, na iba na talaga yung paligid. Kung dati kulay green yung mga puno, ngayon medyo ano na, brown, may dilaw, tsaka ang daming naglalaglagan ng mga dahon. So yun yung ano, malaking pagbabago ngayon dito sa amin sa Canada. Dating mainit, ngayon pagdating ng hapon sobrang lamig, tapos sa umaga malamig din. Tapos dati almost araw-araw naka-t-shirt ka lang, naka-tsinelas. Ngayon kailangan mo nang naka-sweater o kaya naka-jacket. Tapos ngayon naka-medyas na. Pwede ka mag-tsinelas pero naka-medyas kasi malamig na nga. So ganun yung bigla ang pagbago ng panahon dito sa Canada. Tapos siguro by malamang mga October or November, depende. Minsan kasi October meron ng snow eh. So depende kung itong taon kung mapaaga ba yung patak ng snow. Sana wag muna. Kasi kahit na malamig, kung wala pang snow, okay lang. Parang, ano lang, chill lang yung paglabas. Pero pag may snow na kasi, madulas na kasi yung daan. So, medyo limited na naman yung ating pagkilos. So, ayan. Wait muna natin si Madam kasi palabas pa lang sila.
madam sa bahay. Siyempre, kailangan natin magkape. Asan na yung aking tasa? Nahanap ko yung tasa ko. Dito na pala sa lamesa. So, magtitimpla tayong kape. Tapos, ayan yung ating pandesal. Na naka-ready na yung kutsilyo dyan kasi ginamit ko to kanina. Nilagyan ko ng yung cheese. Kaninang, ano yun ha? Bago mag-lunch, kumain muna ako niyan. Pandesal, tapos nagkape. Kunin ko si cheesy. Ayan o. Tapos maghihiwa tayo ng pandesal. Gusto mo pandesal, Beng? Muna tayo ng ating mga gamit ni Dadong nandyan pa kasi hindi pa nila nagawa yung para dun sa duck nung ito yung sa lutuan, hindi pa natuloy ito. Hindi pa tapos yung duck na palabas kasi 'di ba nagkasakit kami. So natigil yung pagbutas nila doon palabas. Kaya may mga pending pang gagawin sila diyan ni Dadong sa kusina. Tapos yung hagdan namin pababa, hindi pa rin tapos. Na kasi natigil gawa ng nagkasakit kami. Tapos ano pa ba? Yun lang. Dapat talaga yun yung last week dapat ang paggawa nila eh. So bago sana tuluyang lumamig. Tapos na nila yung mga dapat gawin kasi mahirap ng kumilos. At saka nung nung isang araw dahil nagkatay din ng baboy. So, parang isang araw din yun na muna yung inasikaso nila. Ayan. So, yung cheese namin, pagka nabawasan na, lalagay ko siya sa plastic muna bago lalagay sa fridge. Kasi, pagka hinahayaan mo lang siya na open, titigas. Ang mahal pa man din itong cheese na to. Mga to $10. Sulit naman kasi pagka ito yung palaman mo. Lasang-lasa mo yung pandesal na may cheese, diba? Pinoy na Pinoy yung yung lasa. Meron tayong syempre pandesal. Ayan kahapon pa to, diba? Pero malambot. Ay, ingay. Malambot yung pandesal. Ayan Ayan. Yung mga gawa ko kasing pandesal nung dati, hindi siya ganito ka brown. So, parang sabi ko, medyo tustahin ko ng konti lang. Kaya ayan. Medyo brown siya. Tapos, yung aking nalusaw na yung asukal. Ayan yung ensaymada. Pero yung ganyang ensaymada, kahit na medyo lusaw na yung asukal niya, masarap naman yung i-warm mo lang siya ng konti. Yun, kompleto na. Meron na tayong kape, tsaka pandesal. Doon tayo sa, pwesto na pwede tayo magkape. Para makachika-chika tayo. Madam! Yung isa, kakarating lang, nagdudot-dot na naman. Kain ka muna, Beng. Beng! Madam Ski! Kain ka muna. Paano ko po ipwesto yung... Ay, yung pala yung... Maliit ko kasi na lamesa. Kaso lang, meron siyang mga gamit kaya hindi ko alis-alis. Baka mamaya may mga hanapin siya dyan na diba? Mga gamit niya. Ayun. Hindi pa rin kasi talaga sila tapos, no? Yung sabi ko nga, meron pa sila yung mga gagawin dyan. So, yung laging nagsasabi dyan na
ano daw, itutour ko kayo sa bahay. Hindi pa pwede kasi hindi pa siya ganun katapos. Tsaka paalam na tayo sa may-ari. Paalam tayo sa, sa may-ari. Baka mamaya sabihin niya, hindi pa tapos eh. Magtutour na ako. Kape muna tayo. Sarap. At, ayan o, yung ating pandesal. Hindi ko na siya ininit kasi malambot pa eh. Beng! Nagkakaon ka ba, Lanay? Wait lang po. Ayan na tayo. Sarap. Sabi ko, magbabasa ako ng mga comment. So, na-appreciate ko yung, yung mga comment nung para dun sa isang video namin, yung kahapon na video. Hindi masakit pa ito. Kasi may pangmasahe kami dito, oh. Yan, kaya sabi ko parang masakit. Yun. So, pagkakain ko, magbabasa tayong mga comment. Alam niyo yung mga nagko-comment dito sa mga videos ko, mga nandito din yung iba sa Canada. Kaya sila talaga yung mga nagpapatunay na hindi madali talaga yung buhay dito sa Canada. Yung iba naman, meron nag-a-agree din na yun nga, hindi madali yung buhay dito. Meron din namang mga nagdi-disagree kasi siguro maganda yung naging trabaho nila dito sa sa Canada. Pero dun sa video ko kahapon about dun sa international student, marami talagang nagsasabi na hindi talaga madali ang pagiging estudyante dito. Kasi nga, yun talaga yung pinaka malaking paglalaanan mo is yung tuition fee nga. Sana meron siyang update, no, na kung ano na yung status niya. Kasi ko lang yun eh, fina-follow ko lang yung group na yun eh. Pero usually yung mga ganun kasi wala nang update eh. Yung mga humihingi ng advice doon. Hindi na sila nagpa-follow up pa kung ano na yung naging status nila after nilang makahingi ng advice, ganyan. So, hindi natin alam kung anong naging sitwasyon nila after nung nagkaroon sila ng ganong problema. So, mag-hello muna tayo kay Teresita de la Cruz, kay Reds Variety Network, kay Jake Ivan Castillo. Ayan, taga dito yan si Jake. Kay Ma'am Nida Sterling. Ayun. Kay Easy Recipes. Kay Michelle H. Kay Emiliano Gabriel. Ayan. Sabi ni Sir Emiliano, nasa US to si Sir Emiliano eh. Sabi niya, mahirap din kung may naiwan kang pamilya sa Pinas at kailangan ng support mo dahil yung international student, ilang hours lang ang allowed na mag-work ka. Meron akong pamangkin na pumunta siya sa Regina. Student din siya, pero sa Pinas physical therapy. Baka physical therapist siguro. Tapos nag-ipon talaga siya bago siya pumunta sa Canada. Ngayon tapos na siya at nakakakuha na siya ng full-time work at nag-move siya sa Ontario. Kasi may offer siya doon. So yun talaga yung yung pinaka magandang gawin pag gusto mong mag-international student dito sa Canada. Importante yun na may pera ka talaga pagka pumunta ka dito. Kasi
Yun nga, kung halimbawa na single ka, wala kang pamilya, tapos mag-aaral ka dito at wala kang pera, at kung yung tuition mo nga ay dito mo pa iipunin, imposible talaga na maano mo yun. Na maipon mo dito yun sa loob ng ilang buwan lang. Tapos, syempre yun nga, pagkakasabi nga ng iba na yung estudyante nga dito is ilang hours lang yung allowed na pwede nilang pagtrabahuan, 'di ba? So ito talaga yung pinaka the best no na dapat meron ka talagang pera pagpunta dito para hindi ka rin mamroblema. 'Di ba? Kung makahanap ka man ng part-time job, at least extra mo na 'yon. Kumbaga pang-ipon mo na sa iba mo pang mga bayarin o mga pangangailangan. Ayun. So, yan talaga ang kailangan. Tapos sabi pa ni Lori Suarez, sabi niya, pag international student, yung nasa Pinas ang susuporta sa student daw. Hindi yung student ang susuporta sa Pinas. Dapat nga ganun. Kaso lang kasi, syempre merong iba siguro na, alam mo yun, yung once na para iniisip nila na makapunta dito, hindi nila masyadong napag-aralan siguro kung ano ba yung magiging buhay ng estudyante dito sa Canada. Kaya yung pamilya na naiwan sa Pinas, nag-e-expect na pag napunta na yung anak nila dito bilang international student at makapagtrabaho, baka ina-expect nila na talagang makakapag-suporta sa kanila. May mga ganong siguro kasi, mga ganong sitwasyon. Kaya may mga nahihirapan talagang estudyante na makapag-ipon para sa tuition nila. Tapos si Rachel naman, sabi niya, ate, ba't di nyo kasama ang Carino family? Ayan, palagi pong may nagtatanong kasi sa amin kung bakit hindi namin nakakasama yung Carino family, no? Kasi syempre may din siya, 'di ba? Sila may kanya-kanyang trabaho. Tsaka syempre iba din ng schedule ng off nila. So hindi talaga magkakatugma. Pero minsan pag halimbawa may mga okasyon, like halimbawa may birthday sa kanila, tapos ini-invite kami. Ayun, nakakapunta kami minsan. Minsan nga late na nga kasi minsan naman si Dadong nakakauwi gabi na din. Kasi yung time niya is until gabi yung work niya. So, ganun, hindi po talaga kami madalas nagkikita ng Carino family. Bihira lang din. At sabihin mo na medyo magkalapit lang kami. Occasional lang talaga yung pagsasama din namin. Sabi naman din ni si Angel, taga Korea to Sabi niya, pag hindi kaya, wag ipilit. Wag mag-pretend na okay financially, pero nahihirapan naman talaga. The truth will set you free. Better mag-quit ka na sa school din yung matitirang kikitain mo sa pagpa-part-time, iuwi mo na lang sa Pinas. Ganun talaga. Hindi lahat pinalad sa pag-a-abroad. Mas mainam na umuwi ka na lang kaysa mas mabaon ka sa utang. O may point ka, totoo. Mahirap nga naman talaga na ipilit mo kahit na hindi mo na alam kung saan ka pa kukuha ng pangpuno dun sa pang tuition mo kasi mababaon ka talaga sa utang. Yun nga yung sinasabi lagi ni Dadong no na kami nga hindi kami nag-iipon para sa pang tuition namin, pero nahirapan din kaming mag-ipon ng pera para sa yung pang extra or para sa savings, ganyan. How much more itong mga international student na mag-iipon pa sila ng pang-tuition nila para sa sunod na semester kung wala silang extra pera na pang-tuition. So talagang mahirap yung ganong sitwasyon. Kaya sinasabi talaga namin, hindi talaga madali yung pagiging international student dito pag wala kang pera. Hello din sa kay Teresita Fariñas. Ayan. Sabi naman ni Sheng, ayan, sana before nagpunta dito, na-assess na niya yung possible expenses na bubunuin niya. With only 20 hours of part-time work, ang
hirap bunuin ng 10K tapos wala support. Sana maka-reach out siya sa mga community. Sana nga. So, ganun nga siya, hindi niya siguro talaga na na pag-isipan ng mabuti bago siya nagpunta dito. Kasi yun nga, sa pagkaintindi ko nga dun sa niya, dun sa sulat niya, dun sa group, na solo lang siya. Wala siyang katuwang, like wala siyang asawa na, yun nga yung sabi namin na, kung may asawa ka kasi, yun yung, usually may open work permit, diba? Tapos, yun yung makapagtrabaho na full time para makapag-ipon para sa tuition ng estudyante. So, hindi talaga siguro na pag-isipan ng mabuti bago siya pumunta dito. Sabi naman ni Pinoy Kitchen, the tuition depends sa program and school, and ang tuition ng international student, triple ng tuition compared sa Canadian student. Oo, totoo yun. So, pag halimbawa, ang tuition ng Canadian citizen dito is mga 3,500 lang or like 3,000. Yung international student, kaya umaabot siguro ng ng mga 10K, ganyan, per sem. Kasi nagiging triple daw yung tuition nila kumpara mo sa mga Canadian student. So, sabi din niya, kailangan may relatives din dito para financially hindi mahirapan. Kasi talagang ang mahal ng rent dito and ang tuition nila triple sa regular student kasi international student sila. Plus, mahal ang bilihin at iba pa na kailangan bayaran. Ay nako, sinabi mo pa, yung bills, yung utilities, lahat nagtaasan. Yung tubig, yung power, basta parang nag-adjust. Siguro, syempre, dahil nagtaasan na lahat ng bilihin, syempre, lahat yung mga yun, 'di ba, maapektuhan din yan. So, totoo yan. Lahat talaga dito. Nagtaasan na. Sumahal ang lahat sa Canada. Sabi naman ni Sir Lucito Sapno, sabi niya, marami akong nababalitaan na ganyang story ng mga international student na nagbabaka sakali na makakuha ng PR dyan sa Canada. Kahit nahirap na sila, ang payo ko lang sa mga ganyang sitwasyon, dapat nakahanda sila sa lahat na dadaanin mo sa buhay dyan sa Canada. Dahil ginusto mo yan. Which is true naman, 'di ba? Bago ka mag-isip or magplano na pumunta dito, syempre marami ka ng mga kinonsider. So once na sinabi mo, go. So ginusto mo na pumunta dito, panindigan mo, tsaka hanapan ng paraan talaga kung paano mo siya lusutan yung kung anong problema meron ka. So, ayun nga. Sana makahanap talaga siya ng paraan at may makatulong sa kanya dun sa sa lugar nila. Yung sabi naman ni Myrna in Toronto, sabi niya, reality check po palagi. So far, wala naman po ako nakita na single na nag-attempt mag-student visa pathway. It is either yung wife or hubby ang student, then yung spouse ang mag-full-time work. Yung sahod ni student ang pandagdag sa gastos, rent, etc. Or yung student ay nabigyan ng tuition ng parents kaya nakapag-student visa pathway. Pero kapag solo mo ang work, paano yung renta, tuition? 8K to 10K dollars per sem. Yan po ang guiding words, reality check. So, tama yan. Dapat talaga, yun nga, sabi namin, dapat talaga, mag-research ka talaga kung ano yung mga nangyayari dito sa mga estudyante, no, na nag-aral dito sa Canada. Kasi, maraming vlogs ngayon mga estudyante na kung anong ginagawa nila dito, simula nung nag-arrive sila dito sa Canada. Usually, couple talaga, or isang pamilya, yung nagpupunta dito para, yun nga, yung isa, yun yung talagang todo trabaho para masupport yung estudyante. So,
Yun nga po eh. Siguro hindi po siya nakapag-reality check talaga. Kasi, ganun nga yung nangyari sa kanya. Na siguro, dumating yun siguro dito. Siguro summer yung ano niya. Summer yung class niya. Kasi itong ano daw eh, pangalawang SEM, baka itong fall na yung sunod niya, no? So, malamang, ilang months pa lang siya dito. So, ayun. Sana, matulungan siya ng mga kababayan natin na nandun sa lugar nila at sa mga sa mga may balak talagang pumunta dito, yun ang dapat gawin. Sabi ni Ma'am Mirna, reality check talaga. Kung ano talaga yung totoong nangyayari dito. At least magkaroon kayo ng idea. Meron kayong plan B. In case man na hindi mag-work yung plan A sa sa sitwasyon nyo, meron kayong plan B. Kasi once na pera na yung magiging problema mo dito, yun nga, mababaong ka talaga sa utang. Syempre, hindi lang din sa mga international student, para din syempre sa mga may balak pumunta dito na like mag-work dito, yung iba mag-visit visa, tapos maghahanap ng work, o kaya yung iba nag-a-apply ng trabaho, bale magkaroon ng mga work permit, ganyan. Pagdating nyo po dito, or kung papunta pa lang kayo, medyo babaan yung expectation nyo. Kasi, syempre yung iba, alam mo yun, parang over-excitement, ganyan. Kasi syempre, wow, Canada yan eh. So, parang ang iba kasi sobrang taas ng expectation. So, babaan nyo na yung expectation nyo. Kasi, baka madismaya yung iba. Alam ko yung iba, maayos naman yung, yung start nila dito. Pero what if kung isa ka sa, mapunta dun sa medyo nahihirapan. Kaya, medyo babaan na yung expectation para ikaw mismo hindi madidismaya yung sarili mo sa kahihinatnan mo dito. Ayan. So, ganun lang. Alam ko may ibang magsasabi talaga na masyado kung sabi ng iba na wag mo i-discourage yung mga gustong pumunta dito. Yan sabi ko nga, hindi naman applicable sa lahat, pero kumbaga parang magkaroon ka lang din ng idea na may ganun talagang nangyayari, no? Hindi lang sa mga international student, kundi sa mga mga workers din talaga na nagpuntahan dito. Hindi ko lang kasi ma-interview yung iba, syempre yung mga nakakasama naming baguhan dito na syempre nahiya din yung iba magkwento, so hindi ko lang kasi ma-interview. Pero base sa kanila, yun nga, sa una masaya tapos sa kinalaunan yun, nagkasukatan sa trabaho, medyo mahirap. Pero so far, medyo nakaka-adjust naman na sila. Pero hindi talaga nila in-expect na sa sa mga kasama ni Dadong. Hindi nila in-expect na ganun medyo mabigat talaga yung trabaho na aabutan nila dito. So yun. Kung dati ay lang sila, may petiks daw. So, dito wala. Kasi kailangan mo talagang mag-perform, may oras, tapos, yun nga, merong performance. So, ibang-iba daw yung, yung klase ng trabaho dito, kumpara nung nasa Pinas. Sa Pinas, syempre, medyo, alam mo naman, medyo may magaan na trabaho, merong mahirap din, pero, dito talaga kasi, yun nga, ang pinaka starting point ng trabaho nila, yung pinaka entry level nila, talagang mahirap. Kaya, yun, yung sabi nila, hindi nila in-expect na ganun kabigat.
Pero sabi naman ni Dadong, sige lang, checkain nyo lang kasi pagkalipas ng mga ilang buwan, kung may mga bakante, sabi, pwede naman na kayong lumipat sa ibang posisyon na medyo magaan ng konti. So, ganun. Ganun yung, ganun yung realization nila nung buhay Canada. Kasi minsan tinanong ko sila, pero hindi ko na binideo. Sabi ko, kamusta? Kamusta yung Canada sa inyo? Nagtatawanan lang sila. Sabi niya, hindi namin in-expect na ganito pala kabigat yung, yung trabaho dito. So, yun. Sana nalibang naman kayo sa kwento ko. Kasi, lang to parang follow up lang nung, yun nga, yung video namin kahapon. Tsaka, sinishare lang namin to. Sabi ko nga, sinishare ko lang to para magkaroon ng idea yung mga may balak pumunta dito kasi hindi talaga basta-basta, sinasabi nga namin, hindi basta-basta yung magpunta ka dito tapos pag bigla kang yung sinubok yung tatag mo, yung sarili mo na kung paano mo i-handle yung problema. Kailangan mo talaga ng plan B para malusutan mo talaga. Kasi dito walang siyempre dito walang libre, diba? Lahat talaga pera yung kumikilos. Lalo sa ngayon, lahat tumaas, lahat mahal. Sabi nung nag-comment kanina na lahat dito mahal. So, walang libre. So, ayun, hanggang dito na lang yung video namin for today. Maraming salamat sa palaging panonood. At ingat-ingat kayo lahat. Huwag po sanang kalimutan na i-like itong video tsaka mag-subscribe sa aming channel. Magandang gabi, magandang hapon, at magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, ingat-ingat. Bye-bye. Tuloy ko lang yung kape. Ayan.